Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung lingkod Manny Vargas para sa Balitang Balita sa Dolby ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay ikalima sa buwan ng Pebrero taong 2025. O teka mga kapuso ha, paalala po muli ay yung bagyong Basyang nasa loob po ng ating bansayan. At yan po ay nakaka-apekto na sa ilang mga lugar. At inaasahang mas makaka-apekto pa mga kapuso. Kaya po magbantay yung mga kababayan natin at syempre kung may mga tagubili ng mga otoridad, sana naman po tayo ay sumunod. Ha? Lalo na po sa maagang paglilikas. Maganda na po. Alam naman natin nangyayari po yan kada taon yung mga pagdating ng mga bagyo. At para po magkaalaman tayo sa napakaraming mga balita, habang kayo po ay naghahanda sa inyong mga pasok, sa kapaaralan man yan, o sa trabaho, o kayo mayroon pong mga lakad para sa araw na ito ng Huwebes, sama-sama po tayo ha sa paghahanda at sa mga balitaan. Tara na! Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At eto na ang ulan mga balita sa ating pong Balitang Balita sa Dolby ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Muli po ikalima sa buwan ng Pebrero taong 2026. Nanguna sa ating mga headlines, bagyong Basyang na isa ng tropical storm na panatili ang lakas habang kumikilos ng pakanluran ng Philippine Sea. Signal number 2, nakataas na sa 7 lugar. Balitang balita sa Double B. Pagpapatupad ng 5-year validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan target simula ng Department of Transportation sa Pebrero 15. Balitang balita sa Double B. Oplan kontra Baha Summit. Idaraos ng MMDA katuwang ang iba't ibang ahensya, gobyerno at pribadong sektor ngayong araw. Balitang balita sa Double B. Dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice. Balitang balita sa Double B. Posibilidad ng term sharing sa liderato ng Senado. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto. Senador Loren Ligarda plano umanong paupuin bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Balitang balita sa Double B. Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at Senador Francis Escudero pinakakasuhan sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap na isinangkot din sa anomalya, nagbitiw bilang miyembro ng Kamara. Balitang balita sa Double B. Si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga pinatawan ng panibagong 60 araw na suspensyon ng Kamara. Balitang balita sa Double B. Ay para sa mga taga Antipolo City, lalo na po sa 2nd District, makinig po kayo ha. Paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga nagdanais na maging kinatawa ng ikalawang distrito ng Antipolo City, aarangkada na ngayong araw. Balitang balita sa Double B. Dalawang suspek sa pagpatay sa isang pulis na itinapon sa septic tank sa Bulacan sumuko sa mga otoridad. Balitang balita sa Double B. At 9 na individual patay matapos mahulog sa bangin ng isang mini dump truck sa Bayawan City sa Negros Oriental. Nasa 1,000 bahay naman sa baybayin ng Bonggao, Tawi-Tawi nasunog. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Muli po magandang umaga sa mga kapuso po nating nakikinig sa kanilang radyo Super Radio DZBB 594 kHz sa inyong pong talapitan sa AM band. Gayon din sa mga kapuso nating nakikinig nanonood sa pamagitan po ng live streaming sa Facebook ng Super Radio DZBB. Siyempre mamaya po nasa YouTube na po ang Super Radio DZBB pero 24 oras po yung TikTok. May mga pinopost po dyan ng ating mga taga social media at sa X ayun dati pong Twitter. Naririyan din po at aktibo ang Super Radio DZBB. Para po sa ating bantay bagyo mga kapuso, napanatili ng bagyong Basyang ang lakas nito habang kumikilos ng pakanluran ng Philippine Sea. Sa datos ng Pag-asa, hulig na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 515 kilometro, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugsong aabot naman sa 80 kilometers kada oras. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa katimugang bahagi ng Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao, Bukas, Grande Islands. Surigao del Sur, ang dulong hilagang bahagi ng Davao Oriental. Agusan del Norte, hilaga at silangang bahagi ng Agusan del Sur. Timog silangang bahagi ng Misamis Oriental at hilagang silangang bahagi ng Bukidnon.
Habang tropical cyclone wind signal number 1 naman sa gitna at katimugang bahagi ng Eastern Samar, katimugang bahagi ng Samar, lalawigan po ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, silangang bahagi ng Capiz, timog silangang bahagi ng Antique, Dinagat Islands. Kasama rin po sa nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 ay ang nalalabing bahagi ng Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Davao Oriental, hilag at kitang bahagi ng Davao de Oro, hilag at kitang bahagi ng Davao del Norte, natitirang bahagi ng Agusan del Sur, Camiguin, natitirang bahagi ng Misamis Oriental, ang natitirang bahagi po ng hilaga at silangang bahagi ng Bukidnon, silangang bahagi ng Lanao del Norte, hilagang silangang bahagi ng Lanao del Sur, ang hilaga at gitnang bahagi ng Misamis Occidental at silangang bahagi ng Zamboanga del Norte. Batay po sa forecast track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Basyang sa silangang bahagi ng Mindanao bukas ng gabi o sa Biyernes po ng madaling araw. Sunod ditong tatawid sa northeastern Mindanao at sa Central at Western Visayas hanggang sa Sulusi sa Sabado ng umaga, habang pagsapit ng hapon ng Sabado o sa gabi ay maririntong dumaan sa hilagang bahagi ng Palawan. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Makararanas ng malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa mamayang gabi hanggang bukas ng gabi dahil sa bagyong Basyang. Batay sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, 50 hanggang 100 mm o katumbas ng moderate to heavy rains ang inaasahan po sa Eastern Samar, lalawigan ng Samar, Biliran, Leyte, Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Posible itong magdulot ng mga magbaha sa low-lying areas at mga lugar na malapit sa ilog o dagat, gayon din ng landslide o pagguho ng lupa. 100 hanggang 200 mm naman na dami ng ulan o katumbas ng heavy to intense rains ang inaasahan sa Southern Leyte, Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Pinag-iingat po ang mga residente sa mga nabanggit na lugar sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa na dulot ng malalakas na ulan. Kaugnay po nito, pinaghahanda ng Office of Civil Defense ang lahat ng regional offices nito, kasama na ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao sa epekto ng bagyong Basyang. Kabilang dito ang agarang pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko gamit ang multi-platform communication, ang paglalagay ng tamang warning signs sa mga lugar na delikado sa landslide at baha, at ang pagpapalabas ng travel advisories at posibleng suspensyon sa pagbiyahe sa lupa at maging sa himpapawid. Ipinag-utos din po ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib at ang no-sail policy, kasama na ang movement restriction para sa kaligtasan ng publiko. Gayun din ang prepositioning ng resources at pagtiyak sa kahandaan ng mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa mabilisang tugon sa oras po ng kalamidad. Samantala, nagtaas na rin ng blue alert ang Department of Social Welfare and Development dahil sa bagyo. Sa ngayon ay meron naman ng 3.5 million family food packs ang nakantabay sa lahat ng bodega ng DSWD sa buong bansa. Super Radio DZBB, Bantay Bagyo. At kaugnay po niyan, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa posibleng epekto ng bagyong Basyang. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, sinimula na ang paglilikas sa mga residenteng naninirahan sa Libang Island Barangay at mga flood-prone area. Ayon po sa Hinatuan Municipal Disaster Reduction and Management Office, nasa 500 hanggang 700 pamilya ang target na mailikas. Samantala po sa lalawigan ng Cebu, nagtaas na ng blue alert status, kung saan ay inihahanda na ang mga heavy equipment na kakailanganin sakaling magsagawa ng rescue operation. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At kaugnay po ng paparating na bagyong Basyang, mga kapuso, may ilang klase na po ang sinuspindi sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, February 5, dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Basyang. Sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Ang Bohol hanggang bukas, February 6, ang Tacloban City, Sogod at Carmen sa Cebu, Negros Oriental hanggang bukas, February 6, ang Hinigaran at La Castellana sa Negros Occidental hanggang bukas, February 6, ang Iligan City, Lanao del Norte hanggang bukas, February 6, ang Butuan City, Agusan del Norte at ang Hinatuan sa Surigao del Sur
Kansilado rin po ang mga panghapong klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Siquijor ngayong araw. Suspendido naman ang face-to-face classes at magpapatupad ng alternative learning modalities sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cebu City, Medellin, Danau City at Daang Bantayan sa Cebu. Habang wala ring face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cagayan de Oro City ngayong araw hanggang bukas, February 6. Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Samantala mga kapuso, sa iba pa pong mga balita ay magsasagawa naman ng Oplan Kontra Baha Summit. Ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama nga po ang MMDA at ang pribadong sektor ngayong araw para talakayin ang mga dahilan ng madalas na pagbaha sa Metro Manila at mga posibleng solusyon dito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, inaasahang matatalakay sa pulong ang lahat ng aspeto ng pagbaha, kabilang ang penal provisions at anumang intervention laban sa mga violator at contributor ng mga insidente ng pagbaha. Pero habang hindi pa nailalatag ang mga konkretong solusyon sa malawakang pagbabaha, patuloy niyang ipinatutupad ang regular na paglilinis ng mga estero at iba pang daanan ng tubig o waterways sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Sa iba pa pong mga balita mga kapuso, sa oras ating alas 4:13 ng umaga, target ng Department of Transportation o DOTR na masimulan sa February 15 ang pagpapatupad ng 5-year validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan at motorsiklo. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng validity ng rehistro at nakausap na niya ang Land Transportation Office para sa agarang patakaran at panuntunan hinggil dito. Layon umano ng naturang hakbang na maibsan ang mahabang pila sa tanggapan ng LTO at maiwasan ang korupsyon. Targeting it po by February 15. Opo. So hopefully within the week we can come up with a department order po. Sir Melo, tapos ang ating na mga LTO makapaglabas naman ng memorandum circular for the Opo. details po, no, kung ano yung paraan, procedure and everything. Opo. Yun lang po yung sinasabi ng ating Pangulo to Opo. ensure to find ways na kailangang roadworthy pa rin itong mga sasakyan, mas lalo na yung mga pampublikong sasakyan. Opo. So ang ina-address lang po namin dito, Kuya Melo, is the 5-year validity of the registration. Hindi po namin, we're not sacrificing the roadworthiness of the vehicles. Yan po ang tinig ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Paglilinaw naman ng LTO, ang hinihintay nilang patakaran ay mapapakinabangan lamang ng mga bibili ng sasakyan matapos itong maging epektibo. Ibig sabihin, kung nabili na ang sasakyan bago pa ipatupad ang patakaran, kailangan pa ring mag-renew ng rehistro makalipas ang 3 taon. Kailangan pa rin anyang ipasuri ang mga sasakyan bago mabigyan ng prangkisa o permit para maibiyahe o maipasada. Balitang balita sa Double B. Samantala, idineklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdinig ng komite, 42 ang pumabor na ideklarang insufficient in substance ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Idineklara ding insufficient in substance ang ikalawang reklamo na inihain ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa at inendorso ng Makabayan Bloc matapos natutulan ng 39 na kongresista ang pagiging sufficient ng nilalaman nito. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Yan ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, may tuturing na sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lamang. Ayon sa ilang miyembro ng komite,
hindi na ipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Una nang sinabi ni Luistro na kapag ideklarang insufficient in substance ang dalawang reklamo ay gagawa sila ng committee report na iaakyat sa plenaryo ng Kamara para pagbotohan. Kung sasang-ayon ang plenaryo sa report ng komite, masasabi umanong patay na ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero kapag binaliktad ng plenaryo ang ulat ay bubuo ang komite ng Articles on Impeachment at isusumite itong muli sa plenaryo. Kapag nakakuha ito ng 1/3 na boto ng mga miyembro, iakyat ang Articles of Impeachment sa Senado na uupo bilang impeachment court. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Dismayado naman ang mga naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos nga ideklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang mga ito. Ayon kay dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa na naghain ng ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, tila pinatay ang katarungan matapos ang desisyon ng komite. Ngayon pong hapon na ito, 3:03 p.m., pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Yan ang tinig ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, tila ipinagtanggol ng mga kapwa mambabatas ang Pangulo laban sa kanilang reklamo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Yan ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng mga naghain na impeachment complaint kung idudulog nila ito sa Korte Suprema bagamat mahirap na proseso umanito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag sa usapin ng anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos. Or I have no moral authority to be discussing anything to do with the impeachment of the president given my familiar relation with him. So I think let's leave it up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. But as far as I am concerned, I think it's best for me not to comment. Yan ang tinig ni House Majority Leader Sandro Marcos. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sa kabilang banda, ikinalugod ng Malacanang ang resulta ng pagtalakay ng House Committee on Justice sa dalawang reklamo impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, natutuwa ang Pangulo dahil nasunod ang proseso. Kumpiyansa rin niya ang Pangulo na wala siyang nagawang impeachable offense. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Ngayong tapos na ang usapin, sinabi pa ni Castro na nakatutok ang Pangulo sa muling pagbawi ng ekonomiya ng bansa at kung paano maiaangat ang buhay ng mga Pilipino. Ang sabi ng Pangulo, let's move forward. Dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Muli po ang tinig ni Palace Press Officer at Philippine Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Handang linawin naman ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang issue sa paggamit nila ng mga alias para sa confidential funds na kabilang sa basihan ng mga isinampang impeachment complaint laban sa bise. Kabilang dyan ang pangalang Mary Grace Piatos na isa umano sa mga nakatanggap ng pondo pero walang datos. Ang Philippine Statistics Authority na may ganitong pangalan na ipinanganak sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte, handa silang talakayin ang issue. Sa ngayon ay patuloy pa rin nilang binabantayan ang magiging aksyon ng Kamara sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Duterte. Specifically, the Mary Grace Piatos, we're ready to respond to that and explain bakit may mga ganyan. She will address those issues at the appropriate time. No? At kung ano yung circumstances, kung bakit may Mary Grace Piatos and things like that. And that has been something we've been preparing for last year pa. Ang tinig ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte. Sa kabila nito, nananatili umanong in high spirits ang Vice Presidente sa gitna ng mga inihaing reklamo laban sa kanya. Balitang Balita sa Double B. Samantala, sa alas 4 o sa oras ating alas 4:21 ng umaga mga kapuso, nananatiling neutral ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay po sa pinakuling survey ng Social Weather Station, 40% ng mga Pilipino ang nasisihan sa performance o trabaho ng Pangulo
May 43% ang dissatisfied o hindi po nasisiyahan, habang 17% naman ang undecided o hindi makapagpasya. Kung ikukumpara noong September 2025, halos hindi nagbago ang gross satisfaction rating ng Pangulo na naitala sa 39%, habang ang kabuang undecided ay nananatili sa 17% at ang gross dissatisfaction, yan ha, yung mga hindi po natutuwa, ay halos hindi rin po gumalaw sa 44%. Pinakamataas ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa Balance Luzon na mayroong positive 13, na sinundan ng Visayas na mayroong positive 2. Nanatili ring mababa ang kanyang rating sa Metro Manila na negative 17 at sa Mindanao na negative 29. Tumaas naman po ang kanyang net satisfaction sa mga lalawigan, pero bumaba sa mga urban area o sa mga lungsod. Ginawa po ang naturang survey noong November 24 hanggang November 30 ng nakalipas sa taon na nilahukan ng 1,200 mga respondent. Balitang balita sa Double B. Plano umanong paupuin si Senador Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Yan naman ang sinabi ni Senate President Vicente Soro III matapos matanong kung totoo ang umuugong na term sharing agreement sa pagitan nila ni Legarda. Sa sesyon ng Senado kahapon, umupo si Legarda sa upuan ng Senate President at ilang beses din siyang tinawag na Madam President ni Senador Juan Miguel Zubiri. Pero ayon kay Legarda, presiding officer lamang siya. Bago ito, nag-post sa social media si Senador Francis Kiko Pangilinan ng hashtag #PowerSharing, kalakipang litrato ng ilang senador sa Senate Lounge, kabilang sina Legarda at Soto. Nasa litrato rin sina Senador JV Ejercito at Zubiri na kinumpirmang napag-usapan ng term sharing sa pagitan ni Soto at Legarda. Sinabi naman ni Soto na wala siyang problema sa kahit anong posisyon na hahawakan niya sa Senado. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Nagbibiro lang yun. Ibig niya sabihin siguro yung group ng majority. No. Ako ba, Senator? I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. Yan ang tinig ni Senate President Vicente Soro III. Sa iba pang mga balita, mga kapuso, inirekomendang sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at Senador Francis Chis Escudero sa binalangkas na draft ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, inirekomenda ring kasuhan sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Mitch Cahayon Uy. Pero paglilinaw niya, draft pa lamang ito at tatalakayin pa ng komite ang mga nais baguhin o idagdag bago ipresenta sa plenaryo para aprubahan. Yeah, 6 people ang nandun. Ex-Congressman Zaldico, of course, Senator Bong Revilla, tapos Senator Chis. Lahat ng nag-PPI ngayon, nag-preliminary, yun ang kasama doon. We're recommending them to undergo preliminary investigation below that baseline. Hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. Inatinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, hindi naman kasama sa draft report ng pinakakasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez, pero inirekomendang maimbestigahan pa siya. Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Vicente Tito Soro III ang pagbawi nila Senador Juan Miguel Zubiri, Senador JV Ejercito at Senador Sherwin Gatchalian ng kanilang lagda sa naturang draft report dahil hindi pa umano ito pinal. Balitang balita sa Double B. Nagbitiw na bilang miyembro ng Kamara si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Sa sesyon kahapon, binasa sa plenaryo ang sulat ni Yap hinggil sa kanyang resignation. Gayunman, walang binanggit na dahilan sa kanyang pagbibitiw. Matatanda ang dati ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na batay sa report ng Anti-Money Laundering Council, isa si Yap sa mga umunoy tumanggap ng hindi bababa sa 50 million pesos mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Muling pinatawan ng Kamara ng panibagong 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa botong 238 na pabor, 10 tutol at 9 na nag-abstain. Inaprubahan ng Kamara ang committee report ng House Committee on Ethics and Privileges ang muling pagsuspindi kay Barsaga dahil sa utter contempt for institutional standards. Batay sa rekomendasyon, habang suspendido si Barsaga mula noong December 1, 2025 hanggang January 30, 2026,
patuloy pa rin ang kanyang mga malisyosong social media posts na nakaapekto umano sa reputasyon ng Kamara. Sinabi naman ni Barsaga na maglalaylo muna o maghihinay-hinay muna siya sa social media kasunod ng panibagong suspensyon. Balitang balita sa Double B. Bubuksan na ngayong araw, February 5, ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga nagnanais na maging kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo. Ayon sa Commission on Elections, isasagawa yan sa tanggapan ng election officer ng lungsod mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hanggang sa Sabado magtatagal ang panahon ng paghain ng COC para sa special election na idaraos sa March 14. Matatanda ang nabakante ang posisyon ng kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo matapos pumanaw si Congressman Romeo Acop noong Disyembre. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, may mga balita pa po tayong papasadahan pero syempre ilan munang mga paalala. Oras po natin ay alas 4:28. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. May problema lang talaga siguro sa pag-iisip si Gael. Mapang-angkin, mapaghanap. Siya lang yung lalaking masyadong emosyonal, brutal, walang pakundangan. Masaya nung umpisa eh. Pero alam mo, Mitos, nakakapagod din pag sobra-sobra. Parang nakakalunod. Suma sa puso. Hindi pa titirag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station ang Super Radio DZBB. Sa FM station ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Mga kapuso, ako po si Lala Roque. Salamat ha sa pagtitiwala at ramdam na ramdam namin ito sa taong 2025. Kaya naman ang Super Radyo DZBB ay number 1. At ngayong 2026, hayaan niyong manatili kaming inyong mata, tenga at boses sa inyong bahay, buhay at sa lipunan. Basta radyo, solid DZBB tayo! DZBB, Super Radio number 1. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Sa patuloy dating balitaan mga kapuso, muli po ito yung lingkod Manny Vargas para sa Balitang Balita sa Double B dito po sa Super Radio DZBB. Eksakto alas 4:30 na po ng umaga. Balita po sa ibayong dagat mga kapuso, isang robot dog ang ipinadala sa Mount Etna sa Italy para malaman ang aktibidad ng bulkan. Robot dog ang ipinadala sa naturang misyon dahil delikado para sa tao sakaling makalanghap ng toxic gas mula nga po sa bulkan. Binuo ang robot dog ng mga manaliksik mula sa isang universidad sa Zurich, Switzerland. Mayroon itong sensing equipment at gumagamit ng artificial intelligence o AI para makapagdesisyon base sa kanyang kapaligiran. Samantala Balitang Balita sa Double B. Balita naman sa mga lalawigan mga kapuso. Umabot na sa 45 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Yan ang kinumpirma ng Philippine Coast Guard matapos ma-recover kahapon ang 2 pang labi sa nagpapatuloy na operasyon sa katubigang sakop ng Balok-Balok Island. Katuwang ang Coast Guard sa pangharap o katuwang ng Coast Guard sa paghahanap sa mga sakay ng lumubog na barko ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang mga local government unit at maging mga mangingisda. Sa datos pa ng Coast Guard, nananatili sa 316 ang bilang ng mga naligtas sa trahedya. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, labas tayo ng ating himpilan dahil meron daw pong wanted na miyembro ng Communist Terrorist Group sa Bicol, arestado. Detalye, magmumula kay Mark Makalalad. Markado, magandang umaga. Magandang umaga, nasa kustudiya na ngayon ng Police Regional Office 5 ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group na nasa number 2 Regional Most Wanted Person sa Bicol Region. Batay sa report na aresto ng rebelde na si alias Rodel sa Law Enforcement Operations sa Esperanza, Masbate.
Siya ay nag-ooperate sa Masbate at sangkot din sa iba't ibang kaso ng karahasan sa lugar, katulad na lamang ng patayan. Pagitang PNP, walang puwang ang terorismo sa bansa. Ang pagkakaresto sa rebelde ay magpapakita umano sa operational capability ng CTE sa Masbate at karatig lugar. Samantala, tiniyak din ng PNP ang pagpapatuloy ng kanilang mahigpit na anti-criminality operations. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA. Super Radio, DZBB, dapat totoo. Balitang balita sa Double B. Maraming salamat, Marcado. Sa iba pang mga balita, mga kapuso, patay ang 9 na individual matapos mahulog sa bangin ng kanilang sinakyang mini dump truck sa Bayawan City, Negros Oriental. Ayon kay Lieutenant Colonel Josan Patalyag, hepe ng Bayawan City Police, nawala ng kontrol sa sasakyan ng driver habang nasa pababang bahagi ng National Road, dahilan para mahulog ito sa bangin. Walang ulan at hindi rin madulas ang kalsada na mangyari ang aksidente, bagamat accident-prone umano ang lugar. Pawang mga empleyado ng Bayawan City Agriculture Office ang mga biktima na galing sa isang barangay at pabalik na sana sa city proper ng maaksidente. Super Radio DZBB, balitang totoo. Nasunog ang nasa 1,000 bahay sa barangay Lamyon sa Bonggao, Tawi-Tawi. Natupok ang mahigit 4 hektaryang residential area malapit sa tawing dagat. Ilang residente rin ang bahagyang nasugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, problema sa linya ng kuryente ang tinitiyang sanhi ng sunog. Tinatayang mahigit 17 milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Balitang balita sa Double B. Sumuko naman sa Malolos PNP ang 2 sa mga suspek sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. na nagtagpuan sa isang septic tank sa Bulacan. Yan ang kinumpirma ng pinuno ng Malolos City Police Station, pero hindi na sila nagbigay pa ng karagdagang impormasyon hinggil dito. Bukod dito, nakuha rin sa bahay ng isa pa sa mga suspek na si alias Hako ang motor ni Kasaway. Matatanda ang nag-alok ng 1 milyong pisong pabuya ang Department of the Interior and Local Government para sa ikadarakip ng gunman at 6 na iba pang suspek sa pagpaslang sa pulis. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Arestado naman ang isang lalaki sa bayan ng Amlan sa Negros Oriental na nagnakaw ng motorsiklo at binugahan pa ng gasolina ang pulis na humabol sa kanya. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na kinukuha ang gas pump sa isang gasolinahan. Sinubukan siyang sitahin ng mga empleyado pero binuguhan sila ng gasolina ng suspect gamit ang pump. Agad namang rumesponde ang isang pulis sa lugar pero maging siya ay binugahan din ng gasolina ng suspect. Nagpambuno ang suspect at ang pulis pero kalaunan ay naaresto rin ng lalaki na nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo. Nabatid na inahabol ng mga otoridad ang suspect matapos na tangayin ang isa ring motorsiklo at tangkaing saksakin ang may-ari nito. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. O ito mga kapuso, hindi po masustansyang kamote. Planong ipatawag ng Land Transportation Office ang 3 motorcycle rider dahil sa kanilang delikadong stunt sa gitna ng kalsada sa Dumangas, Iloilo. Sa video, makikita ang mga rider ng mabilisang takbo, lumalagpas sa linya at nagsusuperman stunt habang nagmamaneho. Baka may gumawa nito. Yung na-disgrasya, di ba? O sa Marilake. Yung nag-viral video rin. Dito sa Commonwealth, meron din. Nag-viral din. Sa ngayon po, tinutukoy na ang pagkakilala ng mga rider. Ito mga kapuso, hindi lang maiwasang magkomento ha. Delikado po talaga yan. Kung may makakilala kayong gumagawa niyan, huwag nyo pong konsintihin. Pagalitan nyo. Hindi naman po sa pag-ano, pero kung gusto pa nilang magpatiwakal na hindi po tama, dapat silang bigyan ng payo. Pero ang mas masakit po doon, paano kung may madadamay pa? Kasi yung sa Marilaki may nadamay, di ba? So sana mga kapuso ha, pagsabihan po natin itong mga hindi masustansyang kamote na ito na nagbibigay lamang po ng peligro sa kapwa motorista at mga pedestrian at sakit sa ulo. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa po tayong mga balitang papasadahan. Pero syempre, ilan muna mapaalala, oras po natin ay alas 4:36. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com.
Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. DZBB Super Radio Number 1. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Mga kapuso, muli po magandang umaga sa ating lahat sa oras ating alas 4:37 po ng umaga. O sa mga nagtatanong po mga kababayan natin, batay po sa pinakuling impormasyon ng Pag-asa na kanila pong inilabas kaugnay sa bagyong Basyang na ating binabantayan, as of 3 a.m. ito mga kapuso, ang Tropical Storm Basyang ay namataan po ng Pag-asa sa layong 460 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at taglay po niya ng lakas ng hangin na 65 kilometers kada oras malapit po sa gitna. Habang ang pagbugso po ng hangin ay umabot ng 80 kilometers kada oras. Ito po ay kumikilos ng pakanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. At kabilang po sa mga lugar na pinag-iingat kaugnay po sa epekto ng bagyong Basyang, yung iba nga po ay nakakaranas na ng masungit na panahon, ang Caraga at ang Davao Oriental. Maulan nga po at may mga pagbugso na ng hangin sa kanilang lugar kung saan ibinabala ng Pag-asa ang posible pong flash flood at mga landslide dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Kasama po sa ibinabala ng Pag-asa mga kapuso ay yung banta po sa buhay at ari-arian dahil sa malakas na bugso po ng hangin. Kasama rin po sa makakaranas ng pag-ulan at mga pagbugso ng hangin ng Northern Mindanao, Eastern Samar, lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, lalawigan ng Cebu, Bohol, Siquijor at natitirang bahagi ng Davao Region. Ang babala po rito ng Pag-asa yung posible pong flash flood at mga landslide dulot pa rin ng katamtaman hanggang malakas na mga pag-ulan. Habang ang natitirang bahagi po ng Visayas, ang natitirang bahagi ng Mindanao at ang lalawigan po ng Masbate ay makakaranas naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorm dahil pa rin po sa bagyong Basyang. Samantala mga kapuso, dito naman po sa Luzon, ang hanging amihan o ang northeast monsoon ang siya pong makakaapekto sa ating panahon, kung saan ay may mga mahinang pagulan at maulap na papawirin na siya pong mararanasan sa lalawigan ng Batanes. Habang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon mga kapuso ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating pong mararanasan ngayong araw at mayroong mga isolated na mahinang pag-ulan. At dahil nga po sa bagyong Basyang mga kapuso, uulitin po natin yung pong mga lugar na nagsuspindi na ng klase. Batay po sa inilabas na abiso ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan, sa lalawigan po ng Bohol, pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, suspendido nga po o kansilado ang kanilang mga klase hanggang bukas February 6. Kasama rin po dyan ang lungsod ng Tacloban, ang bayan ng Sogod at Carmen sa Cebu. Hanggang bukas din po February 6 sa Negros Oriental. Sa Hinigaran at La Castellana sa Negros Occidental na tatagal din po hanggang bukas February 6. Kansilado rin po ang klase sa Iligan City, Lanao del Norte hanggang bukas February 6. Habang hanggang ngayong araw po ang anunsyo o para sa araw nito ang anunsyo ng Butuan City sa Agusan del Norte at sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kansilado rin po ang mga panghapong klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan po ng Siquijor ngayong araw. Suspendido naman ang face-to-face classes at magpapatupad ng alternative learning modalities sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Cebu, sa Medellin, Davao o Danau City at Daang Bantayan po sa Cebu.
habang wala rin pong face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Cagayan de Oro ngayong araw hanggang bukas po, February 6. So mga kapuso, kung may mga karagdagan pong mga impormasyon kaugnay sa suspensyon ng klase at iba pang mga aktibidad, dahil meron na nga pong mga lugar na nagpatupad na ng preemptive evacuation, batay na rin sa kautosan po yan ng mga kinaukulan, inyo pong matutunghayan yan sa mga susunod pang mga programa at sa mga susunod na mga oras dito po sa Super Radio DZWB mga kapuso. Pero muli po, paalala natin sa lahat yung pag-iingat po, yung kusa na natin na pagkilos para siguruhin ang kaligtasan po ng ating sarili at mga mahal sa buhay. Bawat buhay ay mahalaga. Yan nga po yung palagian nating naririnig mula po sa mga kinaukulan. Kabilang po sa mga dapat maging hakbang ng iba't ibang mga ahensya kasama na ang mga barangay. Ito po, paalala sa lahat, baka tutulog-tulog. Yun daw pong pagpapakalat ng napapanahong impormasyon sa publiko gamit ang multi-platform communication. Una sa lahat po dyan, syempre, yung pagbabahay-bahay. Yung pag-ikot po, ano ba yung tawag doon? Bandilyo ba yun? Yung paggamit po ng sound system na nag-aanunsyo. Pero sana po yung mga barangay wag lamang makontento sa sound system. Magpaikot din po kayo ng mga kagawad. Sayang naman ang sweldo ninyo kung hindi po kayo makakapunta sa mga lugar ninyo para po mag-abiso sa mga kababayan natin at nakadepende lang kayo sa mga sound system. Pangalawa mga kapuso, libre naman po magpa-anunsyo sa radyo at telebisyon, lalo na po sa radyo na 24 oras po karamihan ang mga anunsyong ginagawa. At syempre pag sinasabi pong multi-platform, naririyan din ang social media. Wala pong masama na gamitin yan para magpalabas ng mga anunsyo. Itag nyo po sa iba't ibang mga ahensya, kahit po sa mga media networks. Nakakatulong po yan. Kasama po sa mga dapat na babala mga kapuso, yung mga panganib po ng landslide at baha. Kung ano yung sitwasyon po ng panahon sa inyong lugar para maabisuhan na. At yung pagpapalabas po ng mga travel advisories. Kaya nga mahalaga ang paglalabas po ng abiso sa palagay po ng panahon sa isang lugar para naman yung mga magpupunta pa lamang ay wag na pong tumuloy. Lalo na kung kayo po'y binabaha na. Samantala, eto, ulitin lang po natin yung abiso nga po ng Pag-asa mga kapuso. Makakaranas ng malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi po ng bansa mamayang gabi hanggang bukas ng gabi dahil po yan sa bagyong Basyang. Batay sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, nasa 50 hanggang 100 mm o katumbas po ng moderate to heavy rains ang inaasahan po sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte at Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Habang 100 hanggang 200 mm naman na dami ng ulan o katumbas po ng heavy to intense rains ang inaasahan sa Southern Leyte, Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Kapwa po pawang pinag-iingat po yung mga kababayan natin dyan po sa bahagi na yan ng mga binanggit na mga lugar dahil po sa panganib ng mga pagbaha, gayon din po yung panganib ng pagguho ng lupa. Super Radio DZWB. Balitang Totoo. Tapon nyo. Saktong-sakto itong background music ni Kapitan Andoy. Bakit kanyo mga kapuso? Magsasagwa po kasi ng Oplan Kontra Baha Summit ang MMDA kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang pribadong sektor ngayong araw. Para daw po talakayin ang mga dahilan ng madalas sa pagbaha sa Metro Manila at mga posibleng solusyon dito. Isa nga po dyan mga kapuso at pangunahin na dyan. Aminin na natin pare-pareho. Basura. Kasi pag pumunta po kayo sa mga estero, makikita nyo po doon, nakahalo po sa putik. Kaya nga po tinatawag na burak, may mga basura. Nako, tanungin nyo po yung mga taga DPWH. Tanungin nyo po yung mga taga Department of Public Services ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Pag sila po ay nagsasagawa ng declogging operation sa mga drainage, kasama pong nakahalo sa lupa at putik, basura. Ang malupit pa dyan, marami pong nagrereklamo kapag binabaha sila,
Hindi ko sinasabi lahat ha, sinasabi ko marami. Irresponsable po sa pagkakalat ng basura. Yung mga nagyoyosi sa kalye. Nasa halip po itapon sa basurahan ng upos, ay nasa kalye po tinatapon. Paulit-ulit ko sinasabi kasi palagi ako nakakakita. Ang gagara ng sasakyan. Akalain ninyo may mga kanya-kanyang sasakyan. Pero po yung basura pagkatapos kumain o uminom, laglag na lang sa kalsada. Ang katwiran, may magwawalis naman yan, di ba? Ayon po kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, inaasahan pong matatalakay sa pulong ang lahat ng aspeto ng pagbaha kabilang na ang penal provisions at anumang intervention laban sa mga violator at contributor ng mga insidente po ng pagbaha. Pero habang hindi pa nga po nailalatag ang mga konkretong solusyon sa malawakang pagbabaha, patuloy nilang ipatutupad ang regular na paglilinis ng mga estero at iba pang daanan ng tubig at waterways sa tulong na rin po ng lokal na pamahalaan. Totoo naman po, na kasi umaagos din naman ang lupa, natatangay din po, nagkakaroon tinatawag na erosion. Kaya po talagang isa sa mga contributing factor po, yun pong lupa na inaagos o tinatangay ng tubig. Pero mas mababawasan kasi yung epekto kung tayo ay may disiplina sa pagtatapon ng basura. Diba, ano yung Kapitan Andoy? Dugyot. Nakakahiya. Dadaanan nyo tapos ipinagmamalaki natin sa mga dayuhan na mamasyal sa Pilipinas. Pero yung basura natin, hindi natin maiayos. Natin hindi po kayo, hindi po sila, tayo. Dapat pare-pareho po tayo maging responsable, di ba? Mahirap magturo, baka tayo ay manuno. Basura nyo! Okay, magandang umaga po muna sa mga kapuso natin si Ma'am Eden. Sabi niya, walang disiplina kasi ang mga Pinoy, kaya't binaba, tapos sisisihin ang mga nanunungkulan. Well, partly, di ba? Kasalanan din naman ng iba. Like yung naglalagay po ng drainage sa pagkaliit-liit. Kaya po pag nagkaroon ng pag-iipon ng lupa, ng burak, ang hirap pong linisin. O kaya naman po yung mga tutulog-tulog sa paglilinis, di ba? Mga barangay na ayaw magtrabaho. Mga barangay na hinahayaan po ang basurang nakakalat lamang at ikinakalat pa ng mga aso at pusa. Yan po yung problema. Pero syempre, bawat isa sa atin, yung problema po sa basura talaga. Naku, napalaki niyan. Magandang umaga, Nikki, at kay Mang Alfonso. Good morning. Kay Jovi, good morning. Sabi niya, tama, dapat nila gawin yan, Sir Manny. Salamat, Ma'am Jovi. Edmer Generalao, magandang umaga sa Marihatag, Agusan del Sur. Sabi niya, ang lakas po ng hangin at ng ulan. Uy, ingat-ingat po sa mga kababayan natin ha. Sabi ni Edmer, nasa Agusan del Sur sila ngayon sa bayan po ng Marihatag. Malakas na raw po ang hangin at ulan doon. Maraming salamat po sa mga abiso mga kapuso. Kayo po ang nagsisilbing mata at tainga namin. Pero sana po huwag niyong kakalimutan ang inyong pong kaligtasan ha. Pag kayo po'y pinaglilikas, lumikas na po. Sama po, maaga na pong maghanda. Masabuti na po yung ligtasan. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Muli po, ito abiso sa mga kapuso natin. Bakit ko sinasabing sa mga taga-Antipolo, lalo na sa ikalawang distrito? Malay natin, kayo po ay interesadong tumakbo bilang kongresista. Diba? Alala ko, Kapitan Andoy, sabi nila, pag galit ka sa isang tao, patakbuhin mo. Baka nidatuhin mo para sumakit ang ulo. Ayan ha? Pero syempre, mahalaga po bantayan ninyo. Parang ngayon pa lamang, nakikilatis nyo na kung sino po yung mga naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy na nagnanais po maging kongresista, kung sila ba ay karapat-dapat o hindi. Parang ngayon pa lamang po, nakikichismis na kayo, ano bang pagkatao niyan? Ano ba ugali niyan? Yan ba ay gahaman? Yan ba ay may puso para sa bayan? Diba? O baka na naman ang kanya pong interes para sa pagkakakitaan. So, ayan po ha, ngayong araw po kasi bubuksan ng Commission on Elections as para sa mga nagnais pong maging kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo, yung pong pagkakataon makapagsumite ng COC. Tatagal po yan hanggang sa March tuloy hindi. Teka, nawala na ako bigla. Tatagal yan hanggang Sabado. Ayan, yung paghahain po ng COC. Pinagtatawanan ako ni Chairman Garcia nito. Ano hanggang March? Hindi po. Sa March 14 po kasi magaganap yung special elections. Ayan ha. Bakit po ba magkakaroon ng eleksyon sa mga nagtatanong? Kasi nga po, yumao na po kasi si Congressman Romeo Acop ay dati pong magaling na pulis at naging matindi po ha. Napaka-aktibong miyembro po ng Kamara
At sana po yung papalit sa kanya, yung papalaring manalo mga kapuso, yung pipiliin po na mataga ikalawang distrito ng Antipolo, ganun din po sana ang mapili. Yung talagang magtatrabaho, hindi po yung papasok lang kapag may attendance tapos absent na. Diba? Yung makikisabay lang ba sa agos pero hindi po magtatrabaho. Ganun po sanang mailhal natin, hindi lamang po bilang kongresista kundi lalo tigit sa mga executive na posisyon. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Ay, good morning muli sa mga kapuso natin. Ate Let, good morning. Kay Bang Romeo, kay Mike Montero, oy, si Erza tuloy. Era, magandang umaga sa iyo sa Orbistondo sa Tomas, Pangasinan. Magandang umaga po at maraming salamat. Si Mamita, magandang buhay po sa lahat, sabi niya. Yan, sa iba pang mga kapuso natin, si Yol, uy, long time hal. Si Yol Aloyra, magandang umaga sa iyo. Kay Estrella, good morning. At kay Himura Batozay, yan. Sabi niya may nag-survey dito last year noong November. Tinatanong ko kung para saan ang survey, di nila sinumagot. Archie, magandang umaga. At kay Ma'am Antonina, good morning po. Sa Canumay West, Valenzuela, si Ian, good morning. At Jojo Ines, good morning. Del, magandang umaga rin. Wilfredo, magandang umaga sa mga kapuso natin. Sunny, magandang umaga sa iyo. At kay Ma'am Anselma at Aj. O ito mga kapuso, maganda ito para sa mga kababayan natin. Siyempre kung tayo'y kayod ng kayod, tayo ay trabaho ng trabaho, ito po mga kapuso, kailangan natin makapamasyal. At sana nga po maisabatas ito. Dahil ipinabubuwag po ng isang kongresista ang pagkolekta ng travel tax sa mga biyahe palabas po ng bansa. Sa House Bill 7443, ipinakakansila ang Presidential Decree No. 1183 at ang probisyon ng Tourism Act of 2009 para mahinto na rin ang paniningil ng travel tax na ngayon po ay nasa 2,700 pesos para sa mga first class na mga pasero at 1,630 pesos naman po para sa economy class. Ayon po kay House Majority Leader Sandro Marcos, dagdag gastos at pabigat lang ang naturang buwis para sa mga Pilipinong gustong bumiyahe para po sa trabaho, pamilya at oportunidad. Ay nako, ang laking tulong yan mga kapuso. Hindi lamang po yung mamamasyal ang makikinabang po dyan, kundi maging yung mga negosyo at yung mga kababayan po nating ang kanila pong pinagkakakitaan ay may kinalaman po sa turismo mula sa pagkain, sa mga souvenir items at iba pa mga kapuso. Balitang balita sa Double B. Kami po ay nananawagan pala para sa lahat. Ako gustuhin ko man mukhang sablay po Hindi po ako papayagan kung pwede lang. Magsasagawa po ng blood donation drive ang Sagip Dugtong Buhay ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth mga kapuso. Ito po sa Quezon City sa Sabado po yan, February 7. Bahagi po yan ay pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo mula ng simula ng proyekto. Aarangkada po ang blood donation mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa mga interesadong mag-donate ng dugo, bisitahin lamang po ang GMA Kapuso Foundation official Facebook page. Ito paalala natin, kung kayo po ay magdo-donate, sana po ilang araw bago ang donation, iwas po sa pag-inom ng nakalalasing na mga inumin syempre. Iwasan din po yung labis po na pagpapagod kasi pag mataas ang blood pressure nilo, hindi po kayo tatanggapin na mag-donate ng dugo. At ikatlo mga kapuso, ay yung sapat na tulog. Kailangan po yun. Kung kayo po ay wala pang 5 oras ang tulog, hindi po rin kayo papayagang makapag-donate ng dugo. Sayang po yung pagkakataong makatulong. Sabi ko nga sa inyo, kung pwede lang, ang sarap po mag-donate, lalo sa mga kalalakihan. Kasi nga po, diba, makakapag-replenish po tayo ng ating dugo kung tayo po ay magdo-donate. Maganda rin po yun sa ating kalusugan. Yun nga lang, kung putol naman po ang tulog ninyo nang wala pang 5 oras, hindi po kayo papayagan na makinaukulan. Pero kung may pagkakataon at pwede naman kayo, kwalipikado, bakit hindi mga kapuso, nakatulong na kayo sa inyong kapwa, inatulungan pa rin po ang inyong sarili, lalo na po ang inyong kalusugan. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At bago sa ating pong Diary sa Radyo,
Para po sa mga estudyanteng naghahanap ng trabaho. Ito, magsasagawa po ng Special Program for Employment of Students o SPES, SPES Recruitment and Profiling Activity ang Public Employment Service Office ng Pasay City ngayong araw. Yan po ay gaganapin alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa 3rd floor, room 310 ng Pasay City Hall. O yung mga estudyante po dyan ha, yung mga taga senior high school, subukan nyo po, baka sakali kayo po ay magkaroon na ng trabaho. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, eto na ang ating pong Dyaryo sa Radyo. Mga headlines, mga balita sa Dyaryo. Updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong araw nito ng Webes, February 5, magkakapareho po ang banner stories ng Manila Bulletin, Philippine Star at Philippine Daily Inquirer. Kasama na ang Filipino Star ngayon at abante. Dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice. 42 ang pumabor na ideklarang insufficient in substance ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ni Attorney Andre De Jesus, habang idineklara rin na insufficient in substance ang ikalawang reklamong inihain naman ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Yan po mga kapuso ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Congresswoman Jerville Luistro. Dyaryo sa radyo. At sa mga nagtatanong, abiso po sa supply ng tubig mga kapuso para sa araw na ito. Mamaya pong 11 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Yung sinusuplayan po ng Maynilad. Sa lungsod po ng Maynila, naku napakarami! Mangyari po, i-check nyo na lamang po ang social media pages po ng Maynilad. Ilan dami nito, halimbawa Barangay 292, 294 hanggang 301, 303 hanggang 305, 198 hanggang 207, 835 hanggang 840, Barangay 865, Barangay 48, 50 hanggang 53, at marami pa pong iba. Grabe, ang dami. At sa Manila Water naman, 10 PM hanggang 4 AM po bukas. Quezon City, Barangay Pasong Tamo, West Triangle, South Triangle, Kulyat at Bahay Toro. Sa Pasig City naman, Barangay Kalawaan, sa Taguig City, Barangay Lower Bekutan, at sa Taytay Rizal, bahagi po ng Barangay Dolores. Dyaryo sa radyo. Ay mga kapuso, nandiyan na si Kuyang Orly Trinidad para sa mas marami pang mga balitaan. Ako naman po inyong lingkod, Manny Vargas. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB number 1 sa Mega Manila. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Super Radio. Hindi patitin.